magandang araw. Ngayon ay March 24, 2023 at ngayon nandito tayo sa Pinaglabanan Shrine kung saan matatagpuan ito sa San Juan City, Metro Manila. Halina at ating tuklasin ang makasaysayan o kasaysayan ng Pinaglabanan Shrine. Ito ang Pinaglabanan Memorial Shrine kung saan matatagpuan sa lungsod ng San Juan. Ito ay itinayo noong taong 1973 bilang pagbibigay pugay sa kagitingan ng mga katipunero. Ang shrine na ito na nakikita nyo ngayon ang naging palatandaan ng labanan kung saan nagsimula ang Rebolusyong Pilipino na pinangunahan ni Andres Bonifacio at ng daang-daang katipunero noong August 30, 1896 na tinaguri ang Battle of Pinaglabanan. Ito ay isang bahagi ng Carriedo Waterworks System San Mateo River kung saan kilala ito bilang Marikina River na pinagmulan ng tubig na nakaimbak sa loob nito. Dadaloy ang tubig mula pababa sa Maynila at itinayo ito noong 1882 to 1878 sa pangangalaga ni Genero Palacios. Ang underground na ito ay tinayo noong panahon ng Kastila. Ito ay kayang mag-imbak ng 50 milyong galon ng tubig. Ito ay nagsusupply sa buong Kamaynilaan ng humigit 40 taon na o 4 na dekada. Kaya ito napiling lugar upang itayo ang water reservoir dito dahil ito ay tinatawag na volcanic top o matibay. Hi guys, nandito kami sa Barangay San Rafael dito sa Rodriguez Rizal kung saan ipapakita namin ang napakagandang Wawa Dam. Ang dalawang bundok na natatanaw nyo ngayon ay ang Mount Pamitinan and Mount Binakayan. So alam nyo ba na may natatagong alamat dito? Tara, pag-usapan natin. Ang alamat na ito ay kinikilalang ang alamat ni Bernardo Carpio na tungkol sa isang higante na may pambihirang lakas at siya din ang kinikilalang naghiwalay sa dalawang nag-uumpugang bundok. Alam nyo ba, dito ay may kuweba na kinikilalang Pamitinan Cave kung saan unang inilahat ng Supremo na si Andres Bonifacio at ng mga katipunero ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Kastila noong April 12, 1895. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na pagsigaw ng kalayaan na mas naunang naganap bago ang deklarasyon ng Philippine Independence na nangyari sa Kawit, Cavite. Ngayon naman, nandito kami sa isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas at ito ang Nuestra Señora de Aranzazu na matatagpuan sa San Mateo Rizal. Halina't samahan nyo kami. 1716, ang simbahang ito ay tinayo bilang pagpuri sa patron na si Saint Matthew. Makalipas ang 300 taon, ang Jesuistang pari na si Juan de Ecazabal ay ang unang nagdala ng debosyon sa Aranzazu at siya na rin ang unang nagtayo nitong simbahan na gawa sa bato. Ang pangunahing historical object rito ay ang Birheng Aranzazu na itinala ng mga paring Jesuito sa taong 1660 at 1704 dito mismo sa bayan ng San Mateo. At alam nyo ba na may birhen din ng Aranzazu na matatagpuan sa Letran ng Manila? Ngunit ang birhen ng Aranzazu ng San Mateo ay mas matanda ng 16 years kumpara sa Letran. Dito nagsimula ang pamimintuho sa mahal na birhen ng Aranzazu, kung saan kinilala siyang patrona ng bayan. Sa loob ng mahigit na 300 taon, ang imahe ng nakatayong birhen ng Aranzazu ay tumatak sa puso ng mamamayan ng San Mateo.